Hello everyone! Ako nga pala si Oreo, isang asong askal. Dito sa video ito ay gusto ko lang ibahagi sa inyo ang maiksing kwento ng aking buhay. Bali 5 kaming magkakapatid. Namatay ang isa naming kapatid dahil kulang siguro ang supply ng gatas ng nanay namin. Dahil palaboy lang ang nanay namin. At ipinanganak kami sa bahay na nagngangalang Nimpa. Napakatapang daw ng nanay namin. Walang makalapit kasi kakagatin ka kapag lumapit ka para pakainin kami. Kaya naman halos hindi na mabigyan ng pagkain ang nanay namin. Hanggang dumating ang isang araw na may nakagat na ang nanay namin. At dahilan ito upang magdesisyon ang may-ari ng bahay na si Nimpa. Naibigay ang nanay namin doon sa kulungan ng mga asong dala. Kaya naman sa edad na 3 weeks, ay nawalay na kami sa aming nanay. At mula noon ay nagkahiwa-hiwalay na kami. At dahil kakilala ni Interesting si Nimpa, ay humingi siya ng isa. At ako nga ang naibigay kay Interesting. Okay ito si Interesting. Mula nang mapunta ako sa kanya, ay pinag-aksayahan niya ako ng oras at panahon na painumin ng gatas. Kasi nga, 3 weeks old pa lang ako. At kahit 10 oras ng gabi, minsan ay bumabangon siya sa lakas ng iyak ko para lang painumin ako ng gatas. Hanggang sa lumipas ang panahon na palaging gano'n ang ginagawa niya sa akin. Hanggang sa dumating ang time na nakakalakad na ako at nakakatakbo. At pinakapon niya ako. At mula noon ay palagi na kami naglalaro ni Interesting. At dito ko nalaman na hindi pala ako nag-iisa na inampon na Interesting. Nakilala ko si Marcy at meron pa pala silang isang aso na ang pangalan ay Bruno. Ang sabi ni Interesting, nawala na lang daw bigla si Bruno. Kasi naman daw, sobrang bait at kung sino-sino na lang ang nilalapitan at nilalaro ng mga tao ni Bruno. Pero ako, hindi ako tutulad kay Bruno. Dahil ayaw kong mawala kay Interesting, lalo na ngayon na ang dami na niyang itinuturo sa akin. Matyagang magturo si Interesting, katulad na lamang ng pag-ihi at pagtae sa pad. At natutunan ko naman sa loob lamang ng 1 buwan. Tinuruan din niya ako kumulot ng bola. Naihahagis niya tapos kukunin ko at ibabalik ko sa kanya ang bola. At natutunan ko naman hanggang sa paglaki ko. Tinuruan din niya ako kung paano kumain ng tama, na kailangang mag-sit down muna bago niya ibigay ang pagkain. Grabe, ang hirap. At dahil nga paulit-ulit lang ang mga ito, madali ko naman natutunan lahat. Kaya naman ang laki ng pasasalamat ko kay Interesting.
Pero ang pinakamahirap na pinapagawa niya ngayon ay ang pagbalik sa bahay pagkatapos tumae. Ang hirap kasi gusto ko pang gumala pero wala akong magagawa kasi nakatali ako. Hindi daw katulad ni Bruno noon na kahit walang tali, pagkatapos tumae, ibabalik na sa bahay at papasok na. Magagawa ko din siguro yon later on. Basta po, susunod lang ako sa mga utos ni Interesting. Kasi naman, hindi niya ako pinababayaan sa pagkain. Lalo na ngayon na dog food ang kinakain ko. At minsan nga ay nakakatsyempo kami ni Marcy kapag galing sa Interesting sa handaan. Kasi ang dami niyang dalang pasalubong na buto. At kung minsan nga ay may mga laman pa. Dahil ganito daw dito sa American Samoa kapag nasa handaan ng mga tao. Kukuha ng pagkain pero parang titikman lang at hindi nakakainin. Pero hindi naman daw lahat ng tao ay ganito. Kaya naman jackpot kaming mga aso na may nag-aalaga. Kasi nga, kung walang nag-aalaga sa akin, ay baka ganito ang sapitin ko. Nge, ayoko maging ganyan. Ayokong mangyari sa akin ang ganito. Kaya kayong mga aso, makinig kayo sa amo ninyo. At ganon din kayong mga tao. Magpasalamat tayo sa mga magulang natin. Kasi baka hindi natin alam, ampon din pala tayo. O ano naman kung ampon tayo, dapat nga tayo magpasalamat. At dito nagtatapos ang kwento ng buhay ko. Ang buhay ng isang aso. Salamat at sana'y nagustuhan ninyo ang kwento ng aking buhay. At huwag ninyong kalilimutang mag-subscribe kay Interesting para naman may pambili siya ng dog food ko. Kasi monetize na siya. Bye-bye!